Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook at YouTube. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana wala kayong problemang legal. Pero kahit na wala, makinig pa po kayo sa amin dahil marami ho kayong matututunan patungkol pa rin sa batas. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi ang magbibigay liwanag, linaw sa inyong mga problema. Walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. At sana habang kayo'y humihigop ng sabaw, nakikinig kayo. Hindi naman kailangan tayong tignan. Sabaw. Nakikinig lang, okay na. Ano ba ang paborito mong sabaw? Ako, sinigang Sinigang. na hipon. Masarap yan kapag sinigang sa kamyas. Ay, masarap yung kamyas. Gusto ko yun. Ayun. O kaya minsan, gusto ko rin naman ng guava. Pagka guwaba, masarap bangus. Ganon. Bakit may mga ganun-ganun ba? Sinigang sa bayabas, masarap yan pagka bangus. Okay. Natikman ko lang yan nung nandun ako sa, ano direct? What is batuan? Batuan is a fruit na marami niyan sa Bisaya. Batuan. Batuan. Yun ang kanilang ginagamit na pangsigang at saka ginagamit nila yan na Ayun. pag gumagawa sila ng kanse. Maasim ba yan? Maasin. Okay. So parang kamyas din. Hindi siya parang kamyas. Ano siya? Kasi yung kamyas parang lumalambot eh. Itong batuan ay isang prutas na matigas yan pagkahilaw at sinasama nila sa... Mukhang parang okra, no? Hindi, bilog yan, bilog. Bilog? Ayun. Bilog. Yun. Ay, kasi yun naman yun. Yan yung brown. Okay, ang Yan. kala ko yung yung Yan isa. ang batuan. Batuan. O yan, mukhang sinigang na baboy yan eh. Yan, masarap sa baboy yan. Ang batuan. Okay. Sa kadyos, di ba kadyos, masarap din yan sa kadyos. Ano ka, Diyos? It's a Bisayan dish. Meron siyang yung kadyos, tapos may batuan, pang-asim, may langka. Yun. Kadyos, baboy, langka. O, di kayo na nagkaintindihan. Tama yun. Ako masarap yun, parang gusto ko yata magpabili ngayon nun. Sa kaya masarap bumili niyan. But available ba yan dito sa Metro Manila? Yes. Really? Usually dun sa mga, ano yung tawag mo dun sa inihaw na manok, na mga Ilonggo? Inasal. May ganyan. Doon sa mga nagtitinda ng inasal, Okay. meron din silang tindang KBL. Ano yung KBL? Nga, kadyos, baboy, langka. Okay. Kala ko kasal, buro, lamay. Ganun din yan. Pag-event, Pagka ikaw ay marunong mag-video. Ikaw ay isang videographer. Ng KBL. Videographer po Kasal, ako. binyang, lamay. Okay, Anong sige. specialization mo? KBL po. Yan. Pwede. Sige. Anyway, eto na po ang mga numbers na pwede ninyong tawagan pero hindi po pwedeng mag-order. Hindi ho kami order. Magbibigay lang ho kayo ng inyong mga katanungang legal. Sige nga, attorney. Ano ito? Kapag ka po Globe ang number nyo, 0954-310-0331. At kung Smart naman, 0961-770-8807. Ayan. Kinaklaro ko lang kasi Opo. baka mamaya sa dami ng pagkain natin mag-order. Baka umorder, ha? Kung marami po talaga ang makikita namin, maraming order, magbi-business na rin po kami. Oo, why not? Why not, di ba? Di ba? Ngayon, kung magte-text po kayo, baka hindi po namin masagot. Ayun. Kaagad-agad ang text na message ninyo dahil po nakapila na rin mga nagtatanong. Wag po kayong sumama ang loob. Magsasama ang loob nyo kasi ipipila po namin at darating ang araw, ang episode na masasagot din namin yan. Pero hindi. Kung ikaw naman ay nagmamadali, pwede mo naman sabihin
Please po. Yan, may mga ganyan. Madali na makausap ang ating mga Ay, ano oo, dito. mababait po kami Mababait kami rito. rito. Opo. At kung gusto nyong makausap talaga si Atty. Danny Concepcion, tumawag lang kayo at sabihin nyo kung po Opo. pwede kayo ay Opo. makipag-usap sa amin via phone Opo. patch. Ibibigay ko sa inyo yung number ni Marciel. Thank you Salamat, di ba? Okay, BL ang abot doon. Anyway, eto na ang ating first texter, si Mira, 31 years old ng Metro sige. Manila. Sabi niya, may concern ako, attorney, tungkol sa kapatid ko na may 2-year-old child sa kanyang dating ka-live-in partner. Matapos po nilang maghiwalay dahil sa cheating issues, umalis po ang babae kasama ang bata at ngayon ay nagkaroon na ng matinding alitan. Kabilang ang social media post na nakakasira sa pangalan ng pamilya namin. Habang ang kapatid ko ay patuloy na nagbibigay ng sustento kahit ayon sa kanya ay limitado lang ang kaya niya. Nais po sana namin malaman kung anong tamang hakbang o legal na steps para sa co-parenting at visitation rights ng ama at kung ano ang maaaring gawin laban sa mga online post ng posibleng nakakasira ng kanyang reputasyon at ng kanyang pamilya. Okay. So parang Nag-away. pakiwari ko itong sumulat sa atin ay kapatid noong Lalaki. tatay. Noong Oo, tatay. nung lalaki. Opo, kapatid sila ng tatay. Ipinapalagay ko po na ang kapatid nung caller natin, yung tatay at saka yung nanay ay hindi kasal. Kasi live-in. Live-in lang eh. Sabi, live-in Partner. partner. At yung bunga ng kanilang Pagsasama. pagsasama ay isang 2-year-old child. Correct. Okay. Unang-una, yan pong batang yan ay illegitimate. At sang-ayon sa batas, ang meron pong custody sa bata na yan ay yung nanay. Wala pong custody yung tatay. Ang meron lamang po ang nakarapatan ang tatay ay visitation or visitation rights. Okay, bibisita lang siya. Pero meron ba siyang obligasyon na magsuporta? Opo. Maski po illegitimate ang anak ng kapatid ninyong lalaki, siya po ang tatay at ito naman ay hindi niya itinatanggi, meron po siyang obligasyon na sustentuhan ang bata. Pero hindi lang siya. Sila pong dalawang magka-live-in partner na magulang ang may karapatang sumuporta. So dapat hati sila. Hindi po uubra na doon lang niya kukunin sa tatay ang suporta. Pangatlo, meron po, paano po niya ma-enforce ang kanyang visitation rights? Sasabihin po niya doon sa nanay na magbibigay ako ng suporta pero bigyan mo ako ng visitation rights. Paano nga nag-aaway sila sa social media? Kung ayaw ng visitation rights ay huwag mong bigyan ng suporta at hayaan mo siyang magsampa ng kaso. Okay. At o kaya ikaw na magsampa ng kaso para Mapilit din yung mapilit nanay. na bigyan ka ng visitation rights. rights. Kasi baka mamaya, baka hindi siya magbigay, mamaya nakasuhan siya, bawsi, kasuhan di ba, ng- criminal case yun. kasi baka nga makulong siya. ma-abuse of right naman Correct, siya. Ikaw diba? na magsampa ng reklamo para ikaw ay bigyan ng visitation rights. Okay. Saan ba Ngayon, nagsasampa ng kaso? pwede sa... Family court? Hindi, pwedeng wag muna sa court. Pwede sa barangay na muna yan. Kaya sa barangay. Kaya sa barangay yan. Kung saan nakatira yung babae. bata. Yung bata. Yung bata. Paano kung hindi niya alam? Kung nasaan? Saan niya pinapadala suporta? Baka naman lang. Gini-Gcash lang. Gcash lang. Ayun. Paano kung hindi niya alam? Opo, kung hindi niya kaya alam, di tanungin niya. Di ba tanungin? Sabi niya, saan ba kita pwede idemanda? Hindi, pero kasi kasi meron siyang visitation rights. Pero baka naman hindi niya pinupuntahan doon sa bahay. Baka sila ay nagmi-meet lamang sa mall. Nasa somewhere out there lang siya. Somewhere out there. Oo, Ngayon, oo. kung ang problema
problema po ninyo ay nagpo-post siya na Ng mga opo, paninirang puri. opo. Pwede nating kasuhan ng cyber libel. Kakasuhan mo ba yun? Yung ano ng anak mo? Paano ba yan? Yun nga rin ang sinasabi ko eh. Magsasampa ka ng kaso, lalo pa kung kriminal, pag nakonvict yung tatay, edi kriminal yung tatay ng bata. Nanay. Hindi yung yung nanay, kriminal yung nanay. Yes. Alam niyo po minsan kasi pag galit, pag galit tayo, marami tayong nasasabi na hindi naman talaga natin gusto. Oo, totoo Na yan. Hindi natin kagustuhan. We Marami don't tayong mean it. nagagawa. We Yan. don't mean it. Pero kasi galit na galit tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na para lamang gumante. Pero anong pwede niyang gawin muna? Parang bigyan niya ng warning. Siguro mas maganda kung may abogado, susulat siya ng susulatan na kapag ka hindi ipinakita yung visitation rights ay hindi naayos, ay mapipilitan muna siyang hindi magpadala ng suporta. At saka siguro, ipasok mo na rin, ipagawa mo na rin sa abogado na pag hindi siya titigil, Diba? Mapipilitan din namang magsampa ng kaso laban sa kanya yan. sapagkat itong mga pinopost niya ay nakakasirang puri. Okay, ayan. Sana maraming natutunan sa atin, no? Ang ating texter. Si Aisha naman ng Quezon City. Aisha, magandang gabi sa iyo. Aisha. Hello po. Yes, Aisha. Anong tanong mo kay Attorney Danny? Hello, good evening, attorney. Magandang gabi rin po naman. Yun nga po, ang concern ko rin po, support din po ng tata. Ayun. Oo. Hindi naman ikaw yung kanina nag-text. Hindi. No, mali. Baliktad. Ikaw naman, nanghihingi ka ng suporta kasi na nagsosupport yung tatay ng anak mo. Hindi po consistent. Ano daw? Hindi po siya consistent. Hindi siya consistent. Oo. Okay. Matanong ko kayo, yung po bang hinihingan ninyo ng suporta ay asawa nyo? Ano lang po, palipin lang din po. Ayun. Pero ang inihihingi ninyo ng suporta, yung anak nyo. Opo, may dalawa po kasi kami anak. Ayun. Lalaki, Opo. babae? Lalaki at babae po. Aba, kumpleto, no ha? Ilang taon na kaya? Ilang taon na yung mga bata? May 6 years old po at saka 5 years old. Ano daw? 6 at saka 5. 6 at saka 5. Ako nag-aaral na. Opo. Okay. Yun po Kasi namang... po, Opo. Kasi po, attorney, ang storya po niya, iman po yun. Seaman, Opo. Pagka nasa barko po siya, nagbibigay naman siya. Pero pag batid siya sa akin, hindi siya nagbibigay ng maayos, dinidelay-delay niya lagi. Pagka ano daw? Tapos, Kapag Pagka- ka hindi nakasampa sa bad vapor. trip. Pagka bad trip siya sa akin, Pag bad trip. So, trip nung ano, kung... Ba't naman siya napabad trip sa'yo? Hindi ka- minsan lang, kapag halimbawa nagtalo, tapos pagkaintindihan, gano'n, mahihingi ka sa akin. Talagang nag-uusap pa naman pala kayo. Oh, baka Opo, naman, tapos, nibubungangaan mo, friend. Hindi naman. hindi naman po kasi chat lang naman ko. Ano Chat lang sila. Chat. Sa chat ka Chat lang binubunganga. naman. Tapos, nagbakasyon nga po. Simula nung nagbakasyon, hindi na nga po kami okay. Hindi po nagbibigay. Kasi hindi na kayo okay. Opo. Kasi dahil nag-aaway kayo sa chat. Ang katwiran po niya noon pa, hindi daw po siya magbibigay kasi hindi naman daw sa dito makatira. Okay. Kung sabihin mo na okay ba sa'yo na yung mga bata sa kanya mo na ibigay? Sinabi ko rin po yun. Anong sabi niya? Sabi niya lang sa akin, ibibigay mo ba? Ayaw mo namang ibigay. Anong sabi mo? Ibibigay ko. Sinabi ko po yun, ibibigay ko. Hindi na po niya sinasagot. So parang natakot naman, na baka ibigay mo sa kanya yung dalawang bata. Opo. Ayan. Kasi naman, kung siya sasampa ng vapor, Sino nga naman mag-aalaga? sino mag-aalaga? Sabi ko nga po nung huling usap namin,
kung hindi naman din siya magbibigay, kunin na lang niya, wag na siyang sumampa. Ay, ano ba naman yan? Tuta ba yan, Aisha? O kunin mo na lang to. Ano ba yan? Hindi naman mga tuta, mga bagets, di ba? Hindi, sinusubukan ko lang naman din. Ah, okay, sinusubukan lang. Okay, Hindi, sige. kasi yung iba, pinag-aawayan naman yung bata. Kaya nga, yung iba nag-ano ng kuha, sila naman tulakan ng tulakan. Ay, kasi nga, Ako hindi ko nahihira. naman po din talaga ibibigay. Oh, eh, Kasi buti wala naman. Thank you, Lord, Aisha. Anyway, Okay. O ikaw di, na, mapapagalit ako pa to. sa madalit sabi, siya ay sumasampa pa rin sa vapor. Sa barko, opo. Ayun. Hindi ba ano yan? Pwedeng sulatan yung agency. Actually, sa seafarers, pagka, di ba syempre may programa tayo pang seafarers, di ba? Yung DMW or Department of Migrant Workers, pwedeng humingi ka ng tulong sa kanya para sulatan yung manning agency niya. Pero hindi, wala naman kasi silang powers, di ba? Sasabihin lang na pinapaalala na huwag mo kalilimutan yung mga anak, ganyan. Para at least alam din ng manning agency at ng DMW na may mga ganyang klaseng kaso. Pero syempre, hindi sila Susubukan magme-method. nila. Susubukan lang. Susubukan lang nila na kausapin yung tatay na magpadala ng regular na suporta doon sa mga anak. O, ngayon matanong ko, yung bang tatay nung mga anak mo, Opo. may mga magulang pa ba yon? Meron pa po. Ayun. O di si pwede mo namang sila ang hinga ng suporta kung Hindi nga ayaw. po nila ako kinakausap, attorney. So di parang hindi rin nila masyadong Pagka nagsasalita ako din sa nanay, ang sinasagot lang din sa akin, hindi na daw nakikinig sa kanya yung anak niya. Hindi, pero ang yung bang mga magulang ay may kabuhayan. Actually po, attorney, wala po. Ay, Parang wala pwede rin. na nagsusupport doon, opo. Ayun. So kasi kung meron silang kabuhayan, may kaya, pwedeng doon tayo humingi ng suporta. Wala na, pag nagsisiman, si Siman na lahat ang gumagastos. Ayun. Oo. Kaya, Ano ba ito? Ratings or official? Hindi pa po siya official. Hindi pa. Okay. Anong position sa barko? Chef po. Ah, okay. Kung chef siya, medyo mataas na sweldo nun. Kung chef. Oo. Ano pwede niyang gawin? Attorney. Kasi ang mga seafarers bumabalik yan na after contract. After 8 months, babalik na yan. After 8 months, babalik na yan. So, kung malalaman ng mga manning agencies na meron siyang obligasyon, papaalam sa kanya yon or kaya may case siya, ganyan. Kasi kung sasampahan naman natin ng bawsi at makakuha tayo ng whole departure order, di hindi siya makakaalis. Oo. Hindi makakasampa sa barko. Di lalo ka Sasabihin naman Nga niya, nga. wala naman akong kikitain, di wala rin ako isusustento sa iyo kasi hindi ako Saka, nakasampa sa attorney, barko. ganito po ang nangyari, Hmm. Di ba po, nagbakasyon. Kasi hindi na nga po kami naging okay. Bigla na lang po umalis dito sa bahay yun. Bigla na lang umalis isang araw. Tapos, nung pumasok po ako sa trabaho, naghakot ng konting gamit. Tapos sa susunod, sumukontak dun sa kapatid ko, pinapahakot mo na yung gamit niya. Lahat ng bills iniwan niya sa akin. Sa madalit sabi, bago nangyari yun, kayo pala nasa isang bahay. Opo. Ayun, magkaiba lang kayo ng kwarto. Opo. Yun. Oh, anyway. Pero umalis na siya. Talagang sabi niya, ayoko nang makita. Bigla na lang one day umalis. Pero hindi naman pwedeng pabayaan ng mga anak. Oo nga. Pero yung biglaang umalis, talagang pwede naman siyang umalis anytime. Kasi nga, hindi na kayo good. Di pwede naman siyang umalis anytime. Ngayon, sasabihin mo, hindi ba nagpaalam sa akin yung Judas na yan? Sabi siguro niya, ba't ako magpapaalam sa iyo? Hindi nga tayo good. Paano yung mga bata? Yun nga mga bata. Anong gagawin niya? Kasi kung ayaw magbigay ng suporta, pwede nga natin kasuhan ng kriminal yon. Pero pag kinasuhan naman natin ng kriminal, hindi makakasampa sa barko. Pag hindi nakasampa sa barko, di ala namang kita. Di bigyan na muna niya ng warning dahil ito ay criminal case. Pasulatan mo kaya. Ayan, baka pwede pumunta ka sa PAW. Kasi nga po, ang gusto ko nga po sana, iniisip ko nga po, yun nga po ang gusto ko, kung ano po dapat kong gawin doon sa kapabarangay po ba, o din,
Hindi, sabi nga ni attorney, pwede mo naman siyang sampahan na raw ng vowsy. Pero kung ang sinasabi kasi ni attorney, pag sinampahan mo siya, di hindi siya makakasakay. Siguro, for now, magbigay ka ng warning. Di pa barangay mo lang. Pabarangay mo lang Sige, pabarangay mo sabihin lang. mo sa kanya na vowsy ito, malaking krimen Sorry to. po, naputol. Hindi, sabihin mo sa kanya, malaking krimen ang vowsy. Pag natuluyan siya, hindi siya makakasakay ng barko. Pero hindi kasi fair na ikaw lang din ang nag-aalaga sa mga bata, di ba, attorney? Tama. Tapos may pera naman yon. Anak naman niya yon. Anak ba niya yan? Ang problema nga po lagi, ang problema po, pag umuwi yan galing barko, walang pera. Bakit naubos na ang perang kinita? Hindi ko nga po alam kung tinataguan ako, pero ang talagang malinaw po sa akin kasi malakas magsugal. Ay, naku, may bisyo. May bisyoso pala. Pero mas lalo na dapat mo talagang kasuhan dahil tingnan mo naman, hindi niya binibigyan yung mga anak niya pero meron pa siyang pangbisyo nang medyo matau-tauhan. Kaya nga po ako nagalit nitong mga nakaraan kasi mangpopost sa IG, ang sasarap ng kinakain. Ako, hirap na hirap ako sa expenses ko. Sa Ayan, dalawang ganyan bata kasi tayo eh. pumapasok. Ganyan tayo, ayan. O, sige. O, yun na lang. Unang-una, sabi ni attorney, pwede mo siyang takutin na o magpasulat ka sa sa abogado o kaya magsampa ka ng kaso sa barangay para malaman niya kung ano ang ibig sabihin ng vowsy. Criminal case 'yan. Punta ka sa PAW. Punta ka sa PAW, pasulat ka ha. Sa Pau po, hindi na Oo. ako dadaan ng barangay. Pwede rin. Pwede rin. Daan ka muna ng barangay. Okay. Nandito ba siya? Wala. Nandito po, nandito. Nandito. Ayan, sige. Hanggat Habang nandito, nandito samantalahin siya, mo. samantalahin mo. Yun nga po, kaya nga po gusto ko nga po sanang kumilos hanggang nandito. Ayan, sige. Magpunta ka na sa barangay. At magkita kayo sa barangay. Patatawag siya. Ngayon, pagka pumunta ka sa barangay, edi magpapa-schedule yan. Punta ka naman ngayon sa PAW. Pao, pasulat ka ng letter. Oo, para yung PAW ang magsusulat ng letter, ipapadala sa kanya. Nakuha mo na, Asya. Opo, opo. Oo, sige, sige good luck po. ha. Salamat. Salamat po, attorney. Thank you po. Ayan tayo. Pagka saya talaga, dalawa masaya, no? Pagka kanya-kanya tulakan eh, di ba? Nakakaloka. O, ito na si Mark, 29 years old, ng Marikina. Short only, please. Ayan, sige. Short Okay. lang. Magkaangkas po kami ng girlfriend ko sa motor nang bigla kaming binangga ng isang sasakyan na lumipat sa aming lane at tuloy-tuloy pong itinulak ang motor namin bago tumakas. Wala po kaming violation at may CCTV plate number at witness na magpapatunay sa insidente. At mukhang lasing pa po kasi ang driver. Nag-file na po kami ng police report at may damage din po sa motor namin at trauma sa nangyari. Gusto ko po sanang malaman ko anong tamang kaso dito at kung pasok po ba ito sa attempted murder at kung paano namin makiklaim ang damages at psychological harm. Hit and run. Hit and run po. Yung pong attempted murder, okay, medyo para maging attempted murder yan, dapat na mapatunayan natin na meron siyang plano talagang ikaw ay patayin. Okay, at ang ginawa lang niyang paraan para patayin ka, pagsagasa. banggain yung motor mo. Okay. Pero kung hindi mo naman siya kakilala, Hindi siya attempted murder. paano siya nagkaroon ng intensyon na ikaw ay sadyang patayin? Okay. Bakit naman niya sasadyain na patayin ka? So, most likely, ito po ay isang aksidente. Okay, mukhang aksidente ito. So, pag ganito pong aksidente, ang kasong sinasampa po ay reckless imprudence resulting to Serious physical injury. Pwede, no? Depende kung ano yung pinsala. Oo, tama. Po, kung napakalaki ng pinsalang tinamo ninyo, di magiging serious physical injury. Pero baka kasi po para yan ay maging murder, ay kinakailangan merong balak talaga siya. Paano kung pag nabangga niya, atras niya, tinuluyan pa niya? Ano tawag mo doon? Oo, ayun ang pag talagang
binabangga niya at para ito ay Para manahimik na, walang manahimik nakakita. na, Oh. ay Binalikan niya. binalikan pa. Oo. Ayan, magiging murder. po Murder yan. nga yun. Oo, okay. Murder or homicide. Oo, yan. Nako. O anyway, saan siya pupunta? Magpapulis na Sa siya. pulis po. Pupunta kayo sa pulis kasi ang isasampa naman ng pulis dyan ay isang krimen din. Reckless Oo. imprudence. Okay, kaya lang, nakita po ninyo ang plate number ng motor. Nung kotse. Ay, ng kotse. Oo. Pero nakita po ba ninyo yung mukha ng driver? Oo. Kasi po, kadalasan, ang ginagawa po ng may-ari, yun ho kasing kotse, naiwanan po doon sa parang kinarnap. Okay, o kaya iniwan po namin doon sa shop. Parang meron yatang gumamit at ibinalik lang siguro matapos gamitin. Nung ginagamit niya, doon ho siguro na aksidente. Pero madaling maimbestigahan yan. Bahala ng pulis dyan. Bahala ang pulis dyan. Okay. Kasi minsan yun namang shop, kasabwat na rin. Ay opo, ibinigay nga po rito yan. Kaya lang naiwanan po namin yung susi doon sa loob. Mukhang may gumamit po. Hindi namin malaman kung sino. Nako. Galing ng mga kapulisan ang kinakailangan dyan. Apo. Yung mga magagaling mag-imbestiga. Punta na po kayo sa pulis. Yes. At Oo. sige. May kaso yan, may kaso. Pwede ring civil yung danyos, yun yung pagkuha ng mga pera, no? Damages. Pero Damages. pagka na-convict kasi ng isang crime, Oo. ay meron ding civil aspect, meron ding damages. Ayan. So makakakuha ka rin mula sa civil damages kung mananalo po po kayo. kayo sa Ayan. Okay po. Okay. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin. Hanggang susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Opo, good evening po kay Nanay Nati. Nanay Nati. Kaisa-isa kong nanay yan. At sa ating mga kababayan na walang sawang tumatangkilik sa ating palatuntunan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye.